Maliit na bagay pero pwede itong maging sanhi para hindi ka po makasahod kapag ikaw po ay nagkamali sa pag-fill up na kahit maliit na details lang dito sa ating payout setup. Sagutin po natin itong tanong ni Ma'am Michelle. Sabi niya po, para na din po ito sa lahat. Okay, lalong-lalo na po sa mga baguhan na magsiset up kapag sila po ay naimbitahan or na-monetize na sa kahit anong tools. Okay, sabi niya po dito, Madam, pag birthday po ang nagkamali, ilalagay din ba siya sa request message? Sana masagot. Katulad nito guys, sa birthday po siya nagkamali. Kapag tayo po ay nagsiset up, usually talaga na nagkakamali ay sa ating birthday. Kasi kahit ilagay pa natin yung exact date, after mo talaga niyan, nagmo-move siya ng late. So, mas maigi kung ang birthday mo ay 11, date na 11, is ilagay mo po 12. Kasi nagmo-move siya pababa. Hindi ko ba alam kung bakit ganyan. Pag after mo kasing mag-fill up, dapat i-check mo siya bago ka mag-accept or okay sa iyong or mag-submit sa iyong W8 Ben form. Kasi nangyari din po yan sa akin guys. Ang nilagay ko naman sa date ng aking birthday ay 11. Pero nung after na siya, nagiging 10 na lang siya. So nag-move siya pababa. Ewan ko, ganyan ang nangyayari sa system at yan din ang napapansin ko. So sa mga baguhan, para maging aware po kayo, pag nagsiset up kayo, kung 10 kayo or anong date is i-move nyo pataas. Okay? Or pwede din naman exact ilagay nyo. Pero sa end po, bago nyo po i-submit ang inyong fill upan or ang form is i-check nyo po, balikan nyo po kung tama ba siya, kung hindi ba siya nag-move para wala pong problema. Ngayon, guys, sagutin natin yung tanong ni ma'am is baka ang ibig sabihin ni ma'am is yung mag-send po tayo ng request yung doon sa report a problem para ayusin. Ma'am, at saka sa iba pong mga baguhan, mas isasuggest ko po na dumiretso po kayo dyan sa may creator support. Ayan, kasi guys, kung nagkamali ka dito sa country, dapat kung saan ka ang ilagay mo na country, ay kung saan ka ngayon, okay? Or sa business type naman, dapat individual po talaga kasi marami pong nagkakamali dyan. Business or kung ano-anong nilalagay nila, individual lang po. Hindi kayo hihinga ng kung ano-anong mga papeles at malaking tax ang ibabawas, okay? Dapat individual. At dito sa business phone number, mahalaga nito guys, kasi just in case na magkaroon po kayo ng problema sa inyong account, ay magsisend po through WhatsApp sa ganitong number na nilagay nyo po, okay? Kaya dapat yung active at saka yung ginagamit nyo talaga na number ang ilagay nyo dyan. Kasi dyan mag-update din sa inyo si Facebook if ever na meron kayong kailangan na code o kung ano man ang kailangan para sa inyong account. Dito sa email address, dapat yung active na email address kasi ginagamit mo din yan kapag ikaw ay kumukontak kay Meta Support. Diyan sa payout account. Ngayon guys, ma'am, i-click mo po itong update kung saan mismo ang babaguhin mo. Nakikita nyo dyan, ma'am, merong update. Okay, yan. I-click nyo po dyan kung saan banda ang babaguhin mo. Halimbawa, yan, etong sa baba. Kasi nga, ito yung birthday po ang nagkamali ni ma'am. So, i-click mo yung update. Makikita nyo siya, ma'am, hindi na po siya machi-change, 'di ba? Hindi na po siya naka-highlight. So wala tayong magagawa diyan. So ang other way na lang po is i-contact natin si Contact Payout Support. Etong nasa taas, ma'am, yan. I-click mo po yung Contact Payout Support at diyan mo po i-type or isalaysay kung ano yung gusto mong baguhin, kung ano yung problema ng account mo, sabihin mo po diyan at i-check nyo po ang reply ni customer support sa iyong support inbox. Okay? Diyan sa support inbox, i-click nyo yan kasi right after nyo mag-send ng message kay customer support ay nagre-reply po yan sila agad. Depende po sa oras ha. Basta minsan agad-agad nagre-reply po siya 5 minutes or 2 minutes ganyan. I-check nyo lang palagi. Diyan po siya mag-update at diyan nyo sasabihin o maglagay po kayo ng screenshot. I-screenshot nyo po kung ano yung problema doon sa pag-communicate nyo sa kanya, okay?
para maayos po agad guys, kasi kapag nagkamali po kayo dyan, hindi magkakaroon kayo ng problema sa iyong payout. Hindi nyo makuha, mapending, at kailangan nyong ayusin ang iyong tax. Sayang naman kung mapending. Pasensya na po guys, na maus ako ngayon. Sayang naman po kung mapending lang ang ating kikitain na dapat ay makukuha na natin in that date, di ba? So, dapat po pag mag-fill up, dahan-dahan at basahing maigi, balikan na walang pagkakamali para walang aberya kapag tayo ay magpi-payout na. Maliit na bagay lang po yan guys, pero pwede po yung maging dahilan na hindi nyo makuha ang inyong earnings or ang inyong payout pagdating ng bayaran. Okay? Sana may natunan. Please pakibahagi po ng videong ito para doon naman sa mga baguhan na hindi alam at para ma-aware din sila na hindi magkamali sa pag-fill up. And follow mo ko for more tips. At kung bago ka po dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga bagong video yung i-upload ko na baka ito na yung sagot sa tanong mo na pwedeng makatulong sa iyo. Thank you so much!